Binalaan mga tol ng Amerika at ni US President Joe Biden mga tol ang China na dedepensahan ng Washington ang Taiwan laban sa anumang pag-atake sa gitna ng tumitinding krisis sa Ukraine at Middle East. Habang may nagaganap mga tol na matinding labanan dito sa Ukraine, Russia, 'di ba? Sa Middle East, sa pagitan ng Israel, ng Gaza, ng Yemen, ng Lebanon, ng Iran mga tol, napakaraming labanan. Isa sa pinapangambahan ngayon ng mga eksperto na susunod na labanan o gera mga tol ay sa pagitan naman ng China at Taiwan. Dahil nga sa tumitinding tensyon din dito. At eto na mga tol, direktang binalaan ni US President Joe Biden ang China. Pinagbantaan na mga tol na dedepensahan nila o ipagtatanggol nila ang Taiwan mga tol kapag umatake ang China. Na kapag nangyari yan mga kapatid, alam naman natin kung saan nakalugar etong Taiwan mga tol. Yan ay daanan ng mga kalakal o ng mga trade, mga produkto ng iba't ibang mundo na magiging malaki ang epekto mga tol dito sa ating bansa at sa buong mundo. 'Di ba? Diyan ang daanan ng mga trade dito South China Sea. Syempre, pag may nangyayaring labanan diyan, paano ngayon makakadaan yung mga diyan? Apektado tayo diyan mga tol, pati yung natin o yung alibawa crudo natin. 'Di ba? Iba pang mga kalakal at napakalapit lang mga kapatid ng Taiwan at ang Pilipinas, At ang pinapangambahan pa nga ng iba ay talagang baka madamay tayong direkta dahil may mga base militar ang Amerika dito na posibleng punteryahin ng China para mapilay nila yung pwedeng maging responde ng Amerika, Etong balitang to mga kapatid, mag-focus tayo rito. Ang balitang to ay mula sa Net25 mga kapatid, China-Taiwan conflict ang susunod na digmaan mga tol. Yung susunod na digmaan yan ay question mga tol, So panoorin natin to at bigyan natin to ng reaction video mga kapatid. Samahan mo ko at bigyan natin to ng commentary. Alright? Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa isang bihirang pagkakataon ay direktang binalaan ni US President Joe Biden ang China na dedepensahan ng Washington ang Taiwan sa alinmang pag-atake ng Beijing dito. So ito ay direkta mga kapatid. Ibig sabihin talagang straight to the point. O binalaan na niya ng direkta mga tol itong China. Hindi na patumpik-tumpik pa o dedepensahan namin ang Taiwan kapag inatake niyo yan, Isang matinding labanan to. So kung iniisip ng China is mababawi nila ang Taiwan dahil nga sabi, 'di ba, part daw to ng kanilang bansa nung unang siglo pa mga tol. Ngayon, paano nila to mababawi ng mapayapa, 'di ba? Ito yung pagtatanggol ng Amerika. Hindi lang Taiwan mismo makakalaban nila dahil ang Taiwan gusto rin nila ng independence mga tol Gusto nilang humiwalay at ayaw nila magpaalila o maging under mga tol ng komunistang bansang China. Siyempre lalaban din yan mga tol. Tapos lalaban pa ang Amerika para sa kanila. So anong iniisip ng China? Makukuha nila tong Taiwan nang wala lang? 'Di ba? Marami ng plano at marami ng balak gawin ang China kung paano nila aatakihin to. Itong Taiwan mga tol. Pero hindi magiging madali yan. Hindi magiging madali yan at talagang kaguluhan yan mga tol. Tuloy natin. Sa panahong ito na nakikipagdigmaan ang Russia sa Ukraine at lalong umiinit pa ang sigalot sa Middle East dahil po yan sa Israel, Hamas, Hezbollah at Houthi, ang isang conflict sa pagitan ng China at Taiwan sa Asia ay isang bagay na hindi kailangan na ng ating mundo. Tama. Subalit, diba? Sobra na nga yung nangyayari dun sa Ukraine, Russia, Middle East mga tol. Kailangan pa ba natin ng isa pa ulit labanan? Bagay na hindi kailangan na ng ating mundo. Subalit, dahil sa patuloy na pagpapadala ng China ng mga military aircraft at vessels sa paligid ng Taiwan, ay hindi maiwasang magtanong ang maraming tao. Naghahanda nga ba para sa isang giyera ang China upang ibalik ang Taiwan sa tamang geopolitical map na pinaniniwalaan ng Beijing na dapat matupad? So sa tingin ba ng Beijing maibabalik talaga nila ang Taiwan? 'Di ba? Hindi na basta-basta Taiwan lang ang makakalaban nila rito.
pati Amerika. Sa paano nila mapipilit ang Taiwan? Ang Taiwan willing din lumaban. 'Di ba? Gera talaga 'yan, 'di ba? Na anong pupuntahan? Wala rin eh. So dapat itigil na ng China yung plano nila dahil wala naman din talagang pupuntahan yan eh. Kaso matigas talaga mga mukha nila eh, no? Ang isinagawang Joint Sword 2024A ng China ay gumawa ng ingay sa buong mundo dahil muling ipinakita ng Beijing ang lakas ng kanyang militar. Ayon sa war experts, crucial o lubhang mahalaga at strategic ang Joint Sword 2024A. Isinagawa ito sa Northern Zone, Eastern Zone, Southeastern Zone dahil malapit ang posisyon na ito sa Taipei, Hualien at Bashi Channel. Anila, kung aatakihin ng China ang Taiwan ay kaagad nitong mapaparalisa ang communication sa tatlong nasabing zones. Nagsagawa rin po ang China ng drill sa Southwestern Zone at sa Western Zone. Kritikal ang mga lugar na ito dahil nandito ang imbakan ng langis at natural gas. Kung sisilipin po natin ang nakaraan ay maaalala natin na ang Taiwan ay nakilala bilang Formosa Island. Mga katutubong tao ang nakatira rito at naging bahagi ito ng Chinese Empire noong ika-17 siglo. Isinuko ng China ang Taiwan sa Japan noong taong 1985 dahil natalo ang Imperial China sa unang Sino-Japanese War. At nananatili ang Taiwan sa ilalim ng kolonya ng Japan sa loob ng kalahating siglo hanggang matapos po ang World War II. Bagamat may internal conflict ang China at Taiwan, kinilala pa rin na maraming bansa ang Taiwan na bahagi ng China. Noong taong 1975 ay formal na inanunsyo ni US President Jimmy Carter na puputulin nito ang pakikipag-ugnayan sa Taiwan at muli niyang itinatag ang diplomatic relations ng Estados Unidos at ng bansang China. Nagkaroon ng pagpupulong ang China at Taiwan noong February 11, 2014 na sinundan naman ng pagkikita ni na Taiwan President Ma Ying-jeou at Chinese President Xi Jinping. Bagamat nagkaroon ng serye ng pagpupulong at dialogo sa pagitan ng Taiwan at ng China, ay hindi maikakaila na nais ng Taiwan na maging independent. Di ba? Di ba? Alam nyo mga tol, napakalaki na ng bansang China. Ilang panahon o ilang taon na rin, napakaraming taon, ilang dekada na ang nakalipas ng katahimikan mga tol mula nung pumutok nga ang World War II, di ba? Ngayon, dahil sa kagustuhan nilang maibalik sa kanila mga tol, itong Taiwan, na ang gusto naman ng mamamayan din ng Taiwan ay maging independence na, di ba? Ayaw nilang magpailalim sa komunistang bansang China, mga tol, di ba? Ang pwede pang pagsimulan niyan is gera pa, di ba? Ayaw ibigay ng China sa Taiwan yung hinahangad ng mga Taiwanese na independence, di ba? Ayaw nilang maging malaya ang Taiwan, mga tol. Yun ang hirap sa kanila eh. Gusto talaga nila kaguluhan eh. So paano nila sasabing ipinupush nila yung peace and stability? Bagay na tinututulan ng Beijing dahil sa kanilang One China policy. Dahil nga sa One China policy nila. Ito po ang dahilan kaya malimit ihayag ni Xi na darating ang araw at isa sa katuparan ng China ang reunification with Taiwan. Pero hindi magiging mapayapa yun. Di ba? Siguro kung matatalo nila ang Amerika, kung papayag ang Amerikang matalo din, di ba? At mapapasuko nila ang Taiwan, kung may mga natitira pang tao doon dahil nga talagang pag pumutok ang gera, anong gagawin nila? Pauulan na nila ng airstrike yung Taiwan o anong magagawa nila sa isla? Dahil sa mga pasaring na ito ay nagbabala ang Taiwan na posibleng magkaroon ng isang full-scale invasion ng China pagsapit ng taong 2025. Nako, Ito naman ay next year. tinutulan ng Estados Unidos dahil ang Taiwan ay may mahalagang bahagi para sa ekonomiya ng mga Amerikano. Kaya po nagbitiw si Biden na handang depensahan ng Washington ang Taiwan sa anumang pag-atake ng China. Ang gulo sa pagitan ng Taiwan at ng China ay binabantayan ngayon ng maraming analysts. Marami ang nababahala na ito na ang susunod na giyera pagkatapos naman ng sa Middle East. At kung matatapos yung sa Middle East, baka magkaano pa.
Baka magkasabay pa. At kung sakaling matuloy nga ito, wag naman po sana, ay posibleng ito na nga ang sinasabing giyerang magpapatigil sa galaw ng ating mundo. Tama. Eto na yon mga tol, yung gera magpapatigil sa galaw ng ating mundo. Dahil alam mo naman mga tol, alam naman nating lahat na etong South China Sea, 'di ba? Ay daanan 'yan ng mga barko na may dalang kalakal ng buong mundo. So kung magkakaroon ng labanan dyan, dumadaan yan sa Taiwan Strait, dumadaan yan dito sa pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas, paano sila makakapasok, paano sila makakadaan kung napakaraming naglalabanan dyan? Imagine nyo mga tol, di ba? Talagang, ay nako. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.